Nahaharap ngayon sa disqualification case ang magkakapatid na Tulfo at iba pa nilang kamag-anak. Natatakbo sa midterm poll sa Mayo. Alamin kung bakit sa agenda report ni Josh Malimban. Sabi ko nga doon sa mga tanong sa akin, sa COMELEC, I am hopeful but not optimistic. Yan ang pahayag ni retired General Virgilio Garcia tungkol sa kanyang isinumiting disqualification petition laban sa mga Tulfo. Ang kanyang naging basihan, political dynasty. It's my point of a political dynasty that is obvious. Wala ka nang i-define dyan eh. Kasi you have brother, sister. Kabilang sa petisyon sina senatorial candidates Ben at Erwin Tulfo, Turismo Party List nominee Wanda Tulfo Teo, ang asawa ni Senator Raffy Tulfo na si ACT CIS Representative Jocelyn Pua Tulfo, at ang kanilang anak na si Quezon City 2nd District Representative Ralph Tulfo. We don't need to define that they are a political dynasty and therefore we can start implementing the provision of the Constitution by not allowing them to qualify as candidates for this coming election. Yun lang yun. Kung mayroon pang iba dyan na kaparehas, ay sabihin nyo sa akin, damay natin. Ayon kasi sa Article 2, Section 26 ng Saligang Batas, bawal ang political dynasty. Ang kaso, walang enabling law na nagbibigay ng malinaw na definisyon at klarong mga patakaran kung ano nga ba ito. Sang-ayon dito si Erwin Tulfo at handa raw siyang suportahan kung magkakaroon ng batas laban sa political dynasty. Handa na rin daw ang legal team ng mga Tulfo na sasagot sa COMELEC. Ayon naman kay Chairman George Garcia, first time daw magkaroon ng isang petisyon na naglalayong mag-disqualify ng isang pamilya dahil sa political dynasty. Talaga bang pinagbabawal ng konstitusyon? Number two, talaga bang nasa provision niya ng konstitusyon? At kung sakali man, meron na ba tayong batas na nagpapatupad ng provision ng ating saligang batas patungkol sa political dynasty? Sa kabilang banda, kinumpirma naman ng COMELEC na kandidato rin sa pagka-Quezon City 2nd District Representative si Virgilio Garcia. Ibig sabihin, haharapin niya sa 2025 elections ang isa sa mga pangalang isinama niya sa kanyang petisyon. Pero alam mo, advocacy namin to eh. Hindi ito yung tipong titirahin ko to para no. It's nothing like that. I don't even want to get to the personal level as far as yung laban naming dalawa ni Ralph. Siniguro naman ng COMELEC na magpapatuloy ang kandidatura ng mga Tulfo hanggat wala pang pinal na desisyon sa disqualification petition. Kung sakali namang umabot sa halalan at manalo ang mga Tulfo, mapipilitan ng COMELEC na i-dismiss ang kaso dahil wala na raw ito sa kanilang jurisdiksyon. Kung magtatagumpay ang petisyon ni Garcia, maaari itong umakyat sa Supreme Court. Dito ibibigay ang hatol kung maituturing nga bang isang political dynasty ang mga Tulfo sa mata ng saligang batas ng Pilipinas. Para sa agenda, Josh Malimban, Billionario News Channel.